Welcome sa video number 2. Doon sa part 1, pinag-usapan natin ang mga ito. Mga dahilan bakit karamihan sa Pilipino ay mahihirap at kung paano mo ito masusolusyonan. 4 na common wrong Filipino mindset na pumipigil sa atin para maging mayaman. Kung sakaling hindi mo pa napapanood ang video number 1, pwede mo itong balikan. Dito naman sa video number 2, matututunan mo ang 3 sikreto ng mayayaman kung bakit sila nagiging successful at yumayaman. At bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Isa akong online entrepreneur at business coach mula sa Quezon City. Nagsimula ang journey ko as entrepreneur when I was 21 years old. Naka-attend ako noon sa isang business opportunity presentation at nakita ko na pwede mabago ang buhay ko sa pagnenegosyo. Ang problema ko that time, wala akong pampuhunan. Noong panahon na yon, empleyado ako, pero tiningnan ko ito as solusyon dahil sabi ko sa sarili ko, kailangan ko gumawa ng paraan. Pakiramdam ko noon, 21 years na akong nabubuhay sa mundo pero wala man lang akong 9,000 pesos sa bulsa ko. Kaya kung wala akong gagawin na bago, baka after 21 years ulit ng buhay ko ay problema ko pa rin ang pera. By that time, 42 years old na ako at sigurado mas marami na akong obligasyon at may sarili na akong pamilya. Ang ginawa kong paraan ay humiram ako sa mga kaibigan at kamag-anak ko ng 1,000 pesos each, habang yung iba ay 500 pesos para mabuo lang ang pampuhunan ko. Binenta ko rin yung mga bagay na hindi ko masyadong ginagamit na hindi rin naman nagpapasok ng income sa akin. Buti na lang may Facebook at may mga ready scripts na kaya kahit wala akong masyadong oras ay nagagawa ko pa rin gawin itong negosyo. Nakita ko rin na libre yung mga trainings, kaya matututo akong magnegosyo kahit hindi ako marunong. Kaya kahit hindi ko linya ang pagnenegosyo, ay nagagawa ko pa rin kumita. Sa una, nag-failed ako nung time na hindi ko pa nadidiscover yung mga tamang strategies na ginagawa ko ngayon. Sa pangalawang company, kumita naman ako pero hindi rin nagtagal. Sa pangatlong company, dito ko talaga masasabing nagkaroon ako ng financial freedom. Mabuti na lang hindi ako tumigil sumubok. Iniisip ko nga ngayon, kung tumigil ako that time, baka hindi ko malalaman na ito na pala ang blessings na para sa akin. Ngayon, pag-uusapan na natin ang 3 sikreto ng mga mayayaman. Isa-isahin natin. 3 secrets of rich people. Secret number 1, rich people don't sell their time. Secret number 2, rich people sell products or services. Secret number 3, rich people use a business system that will make them earn from other people's sales. Secret number 1, rich people don't sell their time. If you want to become wealthy or rich, wag mong ibebenta ang oras mo. Isa sa example ng mga taong nagbebenta ng oras nila kapalit ng pera ay ang mga empleyado. Kung nakadepende ang kita mo sa oras ng pagtatrabaho mo, ibig sabihin may 8 hours ka lang sa isang araw para kumita ng pera. Meaning, if you have fixed time to work in a day, you have fixed income. Kaya nga limited lang talaga ang oras ng isang empleyado para kumita. Yung iba naman, nag-overtime para humaba ang time ng trabaho at madagdagan ng kita. Ilang oras ba ang kaya mong ibigay para sa overtime? 5 hours? 10 hours? Example, 8 hours times 64 per hour equals 512. Plus 4 hours overtime times 64 per hour, total of 768 per day. Sapat na ba yan para makuha natin ang mga pangarap natin sa buhay? Kung single ka ngayon, sapat para sa iyo ang income na ganyan. Pero kung may pamilya ka na at may pinag-aaral ka, I believe hindi na yan kasya. Ano nga ba ginagawa ng mga mayayamang tao, bakit sila yumayaman? Gawin natin example si Henry C. Si Henry C, may 8 hours rin siya per day.
Pero dahil alam niya kung paano yumaman, ang ginawa niya ay nag-hire siya ng employee na 20,000 times 8 hours working ng empleyado niya. Kaya meron siyang 160,000 hours per day. Sabihin na lang natin na kumikita siya ng 10 pesos per employee. Ibig sabihin, kumita siya ng 1.6 million pesos per day. Samantalang yung employee na binabayaran niya ay meron lang 512 pesos per day. Bakit? Kasi naparami niya ang oras niya sa pagtatrabaho. That is why rich people don't sell their time. Instead, they buy other people's time. Limitado ang oras mo sa pagtatrabaho kung ibebenta mo ang oras mo. Kaya yung mayayaman, bumibili sila ng oras ng ibang tao para dumami ang oras nila. Alam nila ang sikreto sa pagyaman. Secret number 2, rich people sell products or services. Pansinin mo ang pagkakaiba ng taong nagbebenta ng oras at taong nagbebenta ng products. Halimbawa, ang isang crew ng McDo ay kayang magluto ng 100 pieces na fried chicken sa isang oras. At ang McDo ay kayang maibenta ang 100 pieces na fried chicken sa halagang 80 pesos kada piraso sa loob ng isang oras. Si McDo kumita ng 8,000 sa loob ng isang oras, samantalang ang crew ay kumita lang ng 64 pesos sa loob ng isang oras. Sa example na ito, makikita mo ang malaking pagkakaiba ng nagbebenta ng oras sa nagbebenta ng produkto. That's the reason why rich people became rich. Lahat ng mayayamang tao may produktong binibenta. And rich people don't sell alone. Secret number 3. Rich people use a business system that will make them earn from other people's sales. Sabi ni John Paul Getty, isang self-made billionaire, I'd rather have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own effort. Katulad ng sinabi ko kanina, limited lang ang oras natin. Kaya kung ikaw lang din ang magbebenta ng produkto mag-isa, limited lang din ang magiging income mo. Ang mayayaman na tao ay may mga kasama na nagbebenta. Ibig sabihin, meron silang team. Ang tawag sa ganitong strategy ay leverage, dahil nagagawa mong kumita sa effort ng ibang tao. Example ulit natin si Mr. Henry C. He is not selling his products alone. He uses the business system called mall business system. Sa ngayon, merong more than 40 SM mall nationwide at yung mga mall na yon ang nagbebenta ng mga produkto ni Mr. Henry C. araw-araw. Ang maganda pa niyan, kumikita pa siya sa mga benta ng mga stores na nasa loob ng kanyang malls. Ang result, millions of pesos every day pero hindi mo siya nakitang nagbenta sa'yo kasi gumamit siya ng mall business system at gumamit siya ng tao. Another example is Ray Kroc. Ang ginawa niya, gumamit siya ng franchising business system. Inoffer niya ang business model at system na McDo sa mga gustong mag-franchise. Kumikita siya sa mga benta ng franchisee or sa mga stores na McDo na nakakalat sa buong mundo. McDo sells more than 75 hamburgers every seconds. Ibig sabihin, 86,400 seconds times 75 hamburger, that is 6,480,000 pieces per day. Sobrang dami nun. Sabihin na lang natin na si Ray Kroc ay kumikita ng 5 pesos na royalty income. Sa mga hamburgers na nabebenta everyday, that is 32,400,000 a day burger alone. Kaya after ko malaman at matutunan ang mga sekreto ng mga mayayamang tao, humanap agad ako ng paraan para mai-apply ang mga ito. At ang resulta, nagawa kong kitain ang first million pesos ko at nagawa ko na makapag-quit sa full-time job ko. Ang sarap sa feeling na may time freedom ka at kumikita kahit nasa bahay lang. At nakakatulong ka sa pamilya mo. At ito ang pinakamasarap na feeling.
ang masasabi na it's totally worth it. Siguro tinatanong mo ngayon kung hindi ko ibebenta ang oras ko. Anong produkto ang kailangan kong ibenta? Hindi ko rin alam kung saan ako makakakuha ng makakasama ko sa pagbebenta ng products para kumita ako sa effort nila. Hindi ko rin alam anong business system ang gagawin ko para makapag-umpisa. Wala din akong malaking capital para makapag-umpisa ng mall business system at franchising business. Huwag kang mag-alala dahil parehas din tayo dati. Noong bago ako mag-umpisa, yan din ang iniisip ko. Pero may good news ako para sa'yo dahil umabot ka sa video number 2. Pwede ka maging qualified team ko para magkaroon ka din ng access sa business system na meron ng team ko. Isang business system na may ready na high quality and sellable products. Isang business system na malaki ang pwede mong kitain. Isang business system na nakapag-create na ng mahigit 20 plus Filipino millionaires at marami pa. Na ang layunin ay makatulong sa mga OFW na gustong kumita ng malaki at makapag-for good para makasama na ang mga mahal sa buhay. Mga empleyado na gustong-gusto na makaahon sa hirap at gusto na makaipon. Mga taong gustong makatulong sa pamilya at makaahon sa kahirapan. At mga taong pagod na sa buhay, mahirap at gusto nang yumaman. Pero again, hindi lahat magiging qualified partners namin. Dahil limited lang ito sa mga tamang tao na gusto ng magandang pagbabago sa buhay. Sa video na ito, natutunan mo ang 3 secrets of the rich. Secret number 1, rich people don't sell their time. Secret number 2, rich people sell products and services. Secret number 3, rich people use a business system that will make them earn from other people's sales. Ang advice ko sa iyo ay ito. Panoorin mo ang last video ng training series na ito upang malaman mo kung paano ka mapapasama sa mga qualified partners namin. At para malaman mo yung business system na nakatulong sa akin para kumita ng milyon. See you sa video number 3.